Ang kwento na ito ay patungkol sa tinig ng puso, pag-ibig sa kabila ng mga misteryo. At dito nagsisimula, sa isang maliit na bayan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, mayroong isang misteryosong babae na nagngangalang Christine. Si Christine ay kilala sa buong bayan bilang isang babaeng puno ng lihim at misteryo. May kakaibang kagandahan at kakaibang kahalayan. Ang kanyang mga mata at tila ba mayroong hiwaga na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, mayroong isang simpleng lalaking nagngangalang Mando. Si Mando ay isang magsasaka na nagtatrabaho sa bukid ng kanyang pamilya. Hindi gaanong kagwapuhan ang hitsura niya, ngunit mayroon siyang pusong tapat at matatag. Isang araw, sa pamimili sa palengke, nag-cruise ang landas ni na Christine at Mando. Sa unang tingin pa lang, napansin ni Mando ang kakaibang kagandahan at kahalayan ng mga mata ni Christine. Sa kabila ng misteryo na bumabalot sa kanya, hindi niya mapigilan ang sarili na mapalapit kay Christine. Sa bawat araw na nagdaan, lumalim ang kanilang pagkakakilala. Sa tuwing magkakasama sila, nadarama ni Mando ang pagiging kakaiba ni Christine, ngunit hindi niya ito ikinatatakot. Sa halip, nagkaroon siya ng paghanga at pag-ibig sa dalaga. Sa kabila ng mga misteryo at lihim, hindi niya ito pinansin. Ang tanging pinansin niya ay ang kanyang damdamin para kay Christine. Sa mga pag-uusap nila, unti-unti nang bumukas si Christine tungkol sa kanyang mga lihim. Ipinahayag niya ang kanyang pangarap, kalungkutan, at mga karanasan sa buhay. Sa pagsasama nila, natutunan ni Mando na hindi lahat ng misteryo ay dapat unawain agad, ngunit maaaring hintayin ang tamang panahon para mabuksan. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang pagmamahalan. Bagamat puno ng misteryo si Christine, natutunan ni Mando na tanggapin at mahalin ang babaeng minamahal niya ng buong puso. Hindi niya ininda ang mga lihim, sa halip, pinili niyang maging tapat at matapat sa kanilang pagmamahalan. Ngunit, tulad ng mga kwento ng pag-ibig, may mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Isang araw, isang lalaking mayaman at may posisyon sa bayan ang lumapit kay Christine at inalok siyang magpakasal. Napilitan si Christine na ihayag ang katotohanan kay Mando. Sa kabila ng sakit na nadama ni Mando, pinili pa rin niyang manatili at ipaglaban ang pag-ibig nila. Sa huli, nanaig ang tapat na pagmamahal ni na Christine at Mando. Pinili nilang harapin ang lahat ng hamon at pagsubok ng buhay na magkasama. Sa kanilang pagmamahalan, natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang nakasalalay sa kagandahan o kahalayan, ngunit sa tapat na damdamin at pagtanggap sa isa't isa, kahit pa may mga misteryo at lihim sa likod ng bawat individual. Sa kwentong ito, maaaring makuha ang mga sumusunod na aral. Una, pagtanggap sa pagkakaiba. Sa kabila ng mga misteryo at lihim sa katauhan ng isang tao, mahalaga pa rin ang pagtanggap at pagmamahal. Hindi dapat hadlang ang mga ito sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa isang tao. Pangalawa, tapang at katatagan sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi palaging madali at hindi rin ito laging walang hadlang. Kailangan ng tapang at katatagan upang harapin ang mga pagsubok na darating sa pag-ibig at handang ipagtanggol ang relasyon sa kabila ng anumang hamon. Pangatlo, pagiging tapat at matapat. Sa isang relasyon, mahalaga ang pagiging tapat at matapat sa isa't isa. Hindi dapat itago ang mga lihim o magtago ng mga misteryo na maaaring makaapekto sa relasyon. Sa halip, dapat buksan ang puso at maging bukas sa komunikasyon at pagtanggap. At panghuli, halaga ng pagsasama. Sa pagtahak ng landas ng pag-ibig, mahalaga ang pagiging magkasama sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Kapag may nagmamahal sa iyo ng tapat, ang pinakamahalaga ay ang pagiging kasama nila sa bawat yugto ng buhay. Sa kabuuan, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasalalay sa kagandahan o kahalayan,
ngunit sa tapat na pagmamahal, pagtanggap, at pagiging bukas sa isa't isa. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers at listeners ng Bulong ni Marites. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel upang maging updated sa mga bagong kwento at mga kaganapan. Maari din po kayong magbigay ng inyong mga komento at opinyon sa baba. Kita-kits sa susunod na kwento. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.